videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, our one big powerful message is this: love is your highest goal. Pakiulit nga po ulit. Relationships are important sa kahit anong bagay. Sa inyong intelligence, sa inyong kayamanan, mas importante ang relationships. Parents na nandito, taas po ang kamay, mag-ingay, sabihin nyo, yuhuu! Meron ba akong tanong sa inyo? Anong mas mahalaga? Cellphone o yung anak ninyo? Ulitin ko yung tanong. Anong mas mahalaga? Cellphone o anak nyo? Talaga ba? Yung anak mo, nagsi-cellphone, hawak yung cellphone mo, hiniram, nadulas sa hagdanan, nahulog, pati yung cellphone mo nahulog. Anong una mo sasabihin? Ay, yung cellphone ko! Ulitin kong tanong. Anong mas mahalaga? Anak o cellphone? Let love be your highest goal. Balikan natin yung pinag-uusapan natin doon sa Corinth Church. Yung mga panahon na yon, baka nagpapayabangan sila. Yung tipong, yung gift ko mas superior sa'yo. Yung ganun ba? Kasi nga pride. O kaya naman yung iba naman, they compare their gifts sa iba na, mas maganda tong gift ko kaysa sa gift mo. Ikaw, ang gift mo, ganyan lang. Ako, ito. Ito yung talent ko. Ito yung skills ko. Pwedeng ganon yung nangyayari ng mga panahon na yun. Or, baka yung iba na may mga gift, they look down on others na walang gift. Walang gift. Yung ganon. Diba? Ako meron. Kaya siguro merong division sa kanila. Diba minsan ganyan din tayo sa church. We compare our gifts. We compare our talents. Minsan kung hindi man natin sinasabi, naiisip natin. Diba? Yung tipong, mas importante yung ginagawa ko kaysa sa ginagawa niya . Mas kailangan ako kaysa sa kanya . O kaya, mas magaling ako kaysa sa kanya. And sometimes also, we look down on people na hindi natin kasing galing. O kaya naman, we look down on people na, ako nag-fees ako . Siya hindi siya nag-fees. Ako nag-Pascal 3 doom ako. Siya hindi siya nag-Pascal 3 doom. Umaten lang nung Easter Vigil. Nagigets niyo yung punto ko? We look down on others. We thought, we believe na, eto, mas okay ako, nagsisimba ako, nag-fees ako. Siya, hindi nga siya nagsisimba, hindi siya nag-fees . I repeat, the church had gifted but divisive members. Yung ganyang toxic na paniniwala, it also happens sa church, sa school. Diba? Minsan sa school din, mas magaling ako sa'yo, ba't ikaw ang group leader? Sa business, sa trabaho, ba't siya ang na-promote? Bago-bago. Ako 25 years na ako dito. Nasusundan niyo ako? Again, nangyayari yan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya ito, very, very relevant siya. Yung mensahe ni St. Paul sa atin, very relevant sa atin ngayon. Again, yung mga tao noon, they have gifted members but divisive members. Yung mga members ng church ng Corinth, para silang mga bata. Kaya na-frustrate si St. Paul. Kasi di ba yung bata, mas magaling ako sa'yo. Di ba ganun na bata? So nakita ni St. Paul, para silang mga bata. Kaya ang sabi niya, when I grew up, I put away childish things. Meron po ako ipapakita sa inyo. Pakita natin yung picture. Sabi ni Sarah, huwag mong pansinin yung mga batang nagsasabing isip bata ka. Hindi natin sila bati. Minsan isip bata tayo. We are childish. We keep on comparing. My dear Feast Dagupan family, maturity is not about how gifted you are, but how loving you are. Gusto kong namnamin nyo yun. Ay, powerful. Maturity, meron ba? Okay, gusto ko picturean nyo, isulat nyo, screenshot nyo dyan, online, namnamin nyo yan. That's powerful. Maturity is not about how gifted you are. Maturity is about how loving you are. Akbayan ng katabi, kung kakilala mo, pag hindi mo kakilala, kung akbayan na. Lalo lang, yung sa kabila, asawa niya, di ba? Sabihin mo sa kanya, friend, mapagmahal ka ba?
Kasi mahal kita. Nabanggit ko kanina na yung ganyung toxic culture and division, hindi lang sa church nangyayari, di ba? Nangyayari rin sa organizations, teams, companies, and you see this in families also. Opo, sa pamilya, yung ganyang kultura, yung ganyang mentalidad, nangyayari din sa pamilya. Alam nyo, minsan, dumalaw ako sa bahay ng kaklase ko nung high school kasi binyag ng anak niya. So, dahil binyag, may kainan, di ba? O, kaya ako dumalaw kasi makikikain ako eh. Tapos, pinakilala niya yung tito niya. So, pinakilala ko nung tito niya. Pinakilala ko nung kaklase ko sa tito niya. Tito, si Daryl. Ang tunay ko pong pangalan, Daryl. Okay. Tito, si Daryl. Sabi niya gano'n. Hello po tito, kamusta po kayo? Hanggang nagkwentuhan na kami. Pakilala niya sa akin, si Daryl po, kaklase ko nung high school preacher din. Sabi niya gano'n. And then nakapagkwentuhan kaming dalawa nung tito niya. And then sabi niya sa akin, alam mo, yung panganay ko, ang galing. Summa cum laude. Sana all. Pero yung bunso ko, alam mo, summa sablay. Ang theme song niya, Hari ng Sablay. Ako ang hari ng sablay. Ako ang hari ng sablay. Hinding-hindi makasabay. Sabay sa hangin ng aking buhay. Concert talaga itong inatinan ninyo, hindi feast. Concert ko to. Taas nga eh. Parang napasuba ko Mabait naman siya, yung bunso, pero medyo bobo. Sabi nung tito. Sabi ko sa kanya, kung itong bunso nyo mabait, tapos medyo bobo, kanino nagmana? Sa tingin nyo lang, kanino nagmana? Pero hindi ko talaga sinabi yun. Mami, sinapak ako. Sabi ko sa kanya, tito, alam nyo, ako rin, ang theme song ko dati, Hari ng Sablay. Alam ni mama yan, favorite ko yan eh. Isang tama, 10 mali. Hari ng Sablay. Alam din ni Jubel, Hari ng Sablay ko. So sabi ko doon sa tito niya. Alam niyo tito, ganyan din po yung theme song ko. Hari ng Sablay. But both of your children are bright. Gagaling sila, matatalino sila. Sabi nung bayaw ko na psychologist, meron tayong 9 na intelligences. Meron mathematical, musical, kinesthetic, etc. So meron tayong kanyang-kanyang galing. Bilang isang tatay, sabi ko sa kanya, your role is to celebrate your children with their different gifts. So nung na-realize niya yun, alam niyo yung ginawa niya, tanong niyo kung ano? Nag-celebrate. Nagpakain uli. O di kumain ulit ako. May kainan eh. Here's the mistake na nagawa ni Tito, yung Tito ng kaklase ko. And perhaps, yung mga parents na nandito, baka ito rin yung nagagawa ninyong mistake. Listen very carefully. Ito yung mistake minsan ng mga parents. Making gifts the highest goal of life. Yung mga talents nila, yung mga skills nila, yung intelligence nila, you make that the highest goal in life. Malaking pagkakamali yan. Na parang ang highest goal dapat matalino. Ang highest goal dapat mayaman. Ang highest goal dapat summa cum laude. Ang highest goal dapat may trabaho. That's a big mistake for parents. Let's not commit that mistake sa mga anak natin. Because those things are not the highest goals. The highest goal is love. Love must be the highest goal. Sinong mahilig magluto dito, itaas ang kamay. Kamawag mahiya? Ayan, okay. Thank you. Sino ang marunong magluto dito? Itaas ang kamay. Okay. Sino ang masarap magluto dito? Itaas ang kamay. Iba-iba yun ha. Iba-iba ha. Iba yung alam, magaling, tsaka yung marunong, mahilig. Meron ba ako ipapakita sa inyo? Parang ganito. Nagluto siya. Steamed fish casserole in tomato sauce. Diba? Ang galing mo magluto. ito pang isa. Next. Tuna. Luto na.
Ewan ko kung magaling yan, masarap, o mahilig magluto. Tanong, sino po ang nagluluto ng tinolang manok dito? Taas ang kamay. Ayan, mga tinolang manok. Okay. Lilibot po ako, magtatanong po ako ng mga ingredients ng tinolang manok. Okay, bigyan niyo ako ng isa. Bawal ulitin. Okay, sige. Bro. Apple. Apple. Ay, Doc, alam mo na, Doc, alam mo na, apple daw, tinolang manok. Hindi, ano daw, special daw luluto niya sa yung tinolang manok. Bro, tinolang manok, ingredients. Sayote. Sayote. Sayokya, mga ganyan. Ay, dito pa lang, parang alam ko, ang dami nang nalutong, tinolang manok. Nutritionist pa, di ba? Dietitian. Ay, wag po kayo magkakamali, ha? Tita, magbigay kayo ng isang ingredient ng tinolang manok. Luya. Luya! Galing. Ariel, tinolang manok. Malunggay. Malunggay. Erwin. Paminta. Paminta. Parang nang hula lang, dito po. Kamusta po kayo? Magbigay po kayo ng isang ingredient ng tinolang manok. Papaya. Papaya! Alam nyo, may debate ngayon. Ano daw ba talaga ang nilalagay sa tinolang manok? Papaya o sayote? Laki yan. Last na tayo. Brother, tinola. Manok. Manok! Actually, yun ang hinahanap kong ingredient. Hindi nor cubes. Kasi, pag walang manok, parang ganito lang. Pakita natin yung ingredients. Diba, pansinin nyo, ano ang kulang? Ganyan daw ang magluto ng tinolang manok. Pero anong kulang? Manok! Yung pinaka-importanting ingredient. Ano yan? Tinolang luya? Yung pinaka-importanting ingredient, yan ang nawawala. Lahat namang yan tama. Tama? Kailangan yan sa tinola. Necessary yan. Importante yan. Pero napansin nyo, walang manok. Walang chicken. Chimken. Walang chimken. Diba? Yung pinaka-importante wala dyan. Siguro isipin natin, okay, nagbigay ka ng recipe ng tinolang manok. Ito yung ingredients. Tapos walang manok. Siguro isipin natin syunga. Yung naglagay ng ingredients na yan. Diba? Ang syunga naman. Magluluto ng tinolang manok, walang manok. Pero alam nyo, ganyan din tayo minsan. Diba tumahimik kayo naman? Ganyan din tayo minsan. Nakakalimutan natin yung pinaka-importanteng ingredient sa buhay. Kaya ang buhay natin minsan nagiging syunga. Tingnan ang katabi. Tingnan mo lang. Maraming nagtatanong, tinanong na to ni Brother Lawrence kanina, maraming nagtatanong how to live a life, a happy life. Dadagdagan ko, how to live a happy life na hindi syunga life. Mostly, ang naririnig natin ito, meron daw, isa-summarize natin, may 3 ingredients yan. How to live a happy life. Una, know yourself. Yan. Pangalawa, pursue your passion. Tama naman, di ba? Pangatlo, manifest your gifts. And you'll have a successful career and happy life. Agree? Tama? Di ba? Yan naman. Yan yung mga naririnig natin sa TikTok, sa mga motivational speakers. Yan, tama naman yan. I totally agree with that. Nagustuhan ko pa nga eh. All these 3 ingredients are important. But, sabihin nyo, but, it lacks one thing. Kulang. Ano ang kulang? Tanong nyo kung ano? Kulang ng manok. Kulang ng pinaka-importanting ingredient. Kulang nung sinasabi ni St. Paul na highest goal. And what is that? Kulang ng love. Listen to this. The purpose of life is not to be happy. The purpose of life is to love. I want you to absorb that. The purpose of life is not to be happy. The purpose of life is to love. Now, tanong, Brother Bars, paano ba mamuhay ng isang buhay na merong pagmamahal? 2 lang ang ingredients ko. And sigurado ako, yung unang ingredient, pamilyar kayo dito. Yung pangalawang ingredient, baka hindi kayo pamilyar kasi hindi masyadong napag-uusapan.
Ang unang ingredient, self-acceptance. Sabihin nyo nga self-acceptance. Pangalawa, self-abandonment. Sabihin nyo nga self-abandonment. O, di ba yung una, mas familiar kayo. Yung pangalawa, talaga ba? Self-abandonment. I-define natin, self-acceptance is about self-awareness, self-forgiveness, self-worth, self-growth, self-expression, self-development, and self-love. Yun yung self-acceptance. Okay? They are essential. Importante po yan. And from my experience, the best way to grow in self-acceptance is to receive God's acceptance that you are His beloved. That's the best way for self-acceptance. Yung i-receive mo na, ay, ang Diyos, accepted niya ako. Beloved ako ng Diyos. That's self-acceptance. That's the best way. But, sabihin nyo, but if you stop at step 1, at ingredient 1, kulang ng manok. Self-acceptance is not the purpose of life. Listen to this. Huwag niyong palagpasin to. Tignan niyo akong mabuti. Pakinggan niyong mabuti. Self-abandonment. Ano yung self-abandonment? To live and die for others. To love one another as Christ loved us is our purpose. That is our purpose. Kaya nga sabi ni Jesus, if any of you want to be my followers, hindi lang sa TikTok o sa YouTube, you must forget about yourself. You must take up your cross and follow me. Tanong, are you a follower of Christ? Are you a follower of Christ? Then let love be our highest goal. And what is love? Living and dying for others. What is love? To love others as Jesus loved them. May I invite everyone to please stand. Let love be our highest goal. This Holy Week, ito yung week na tinatawag natin, mahal na araw. Bakit mahal na araw? Una, kasi mahal ang pinangtubos sa atin. It was the life of the only begotten Son of God, Jesus. Mahal kasi yung week na nakaraan, pinakita ang greatest love of all. That is love. You see, Jesus, He is God. Tama? He is powerful. He is almighty. Ibig sabihin, siya yung gifted pa sa gifted. Nasusundan niyo ako? In a snap, pwede naman niyang baguhin lahat. Pwede niyang baguhin lahat ng pwedeng mangyari. In a snap, pwede naman na hindi na lang siya ipako. In a snap, pwede naman na huwag niya nang gawin yan. Diyos naman siya. Diyos naman siya. In a snap, pwede naman na baguhin ko na lang yung destiny ko. Gifted siya. He's powerful. But listen to this. Being gifted to show His power was not His goal. Madali lang yun eh. His goal was to love. His goal is to show His love for you. Not really to show that, I can do this, I can do that, I am powerful. Hindi. That was not His goal. His goal is the highest goal that we are talking about. It is love. Again, I want you to imagine, kayang-kaya niyang gawin yon, pero He opted not to do it. Why? Because that's not His goal.
His goal is to love. And today, in the resurrection of Jesus, He is telling you, this is powerful. Huwag niyo palagpasin to. When you love, when you die for the sake of others, believe me, God will reward you. You will have your own resurrection. To love, to die for the sake of others, it's mahirap. Wow, kumukonyo Mahirap. It's difficult. But listen to this. God is not blind. God is not sleeping. Nakikita niya yan. And He will reward that. Your resurrection will come. Today, I just want you to just surrender everything to God. All your doubts. Lord, parang ang hirap magmahal, to die to my selfishness, to die to my self-centeredness. Lord, parang mahirap magmahal na. I don't want you to overthink. Just surrender. Just surrender and tell God today, tell Jesus today, I will follow you. I will love like you. And as you pray that prayer, I know the Holy Spirit is unti-unti niyang binabago ang puso mo. He is changing your heart. Sabi ni Father kanina, gradual, unti-unti, but at least my progress, my development. Just say yes to God, surrender everything. If you want to surrender your life to God, to Jesus, and follow Him today, if this is your first time, please follow after me sa prayer na to. If this is the second time or nth time that you will renew, okay lang din. Gawin natin ito weekly. Let's say this prayer. Jesus, thank you for showing your love. Thank you for dying for us. Grant me the grace to follow you in whatever situation I am experiencing, in whatever season I am into. Grant me the grace to love like you. Jesus, I want to follow you. I want to love like you. And this we ask, in Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.